Ano bang dapat iniisip ng mga tao ngayong darating na ang eleksyon? Unang-una, pangako. Halimbawa, yung bigas. Huwag na kayong maniwala sa pangako. Pag sinabi ng tao, ito ang pangako ko, i-check nyo muna. Yung mga pangako ba niya noon, tinupad niya ba? Baba natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Check nyo. Ano ba yung mga pangako niya noon? Natupad ba yon? So dapat ba namin paniwalaan yung pangako niya ngayong eleksyon na ito? Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan palapit. Bugas! Yan po iuwi nyo. Bahala na kayo. Medyo mabigat pero siguro kaya na naman ninyo kasi masaya kayo. Tira bahala. Tira bahala. Kung unsay mo dikit, maoy ko anon, may mulaog. Pangalawa, huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. Akap, AIX, MAIP, tupad, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Ginawa po natin ito sa budget. Ginawa po natin ito sa budget. At meron silang kota-kota sa pamimigay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko, yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. At pangatlo, huwag ninyong iboto ang isang tao dahil lang sa nakaapelido niya ang gusto nyong kandidato. So yan ang paalala ko ngayong darating na eleksyon. Check promises. Tanggapin ang ayuda. 5,000 pesos cash! Kasi pera lang tayo yan. Pero huwag magpadala sa vote buying. Pangatlo, huwag bumoto dahil kaapelido o dahil nasa political na pamilya yung kandidato. Bumoto kasi chinek niyo yung mga promises.